Kapag ang pag-ibig ay nilaso ng selos, ang puso ay nagiging sandata. Ang mga salitang dati puno ng pagmamahal, ay nagiging sigaw ng galit. At ang yakap na dati ay kanlungan, ay nagiging gapos ng kapahamakan. Sa Indonesia, may isang lalaki na sa unang tingin ay mabait, magalang, at puno ng ngiti. Ngunit nang matikman niya ang pait ng pagtataksil at pangungutya, unti-unting umusbong ang apoy ng selos sa kanyang puso. At ang apoy na yon, tuluyang naging katapusan ng 11 buhay. Ngayon, ating silipin ang nakakakilabot na kwento ng isang tao na nakilala bilang The Singing Serial Killer. Isang kwento ng pag-ibig, ng selos, at ng malagim na wakas. Taong 2006, sa isang tahimik na bayan sa Jombang, Indonesia, sa ilalim ng tila normal na takbo ng buhay, may mga kalalakihang biglang naglalaho na parang bula. Hindi ordinaryong pagkawala, mga taong konektado sa iisang pangalan, kay Very Idam Henyansha, o mas kilala bilang si Ryan. Kung titignan mo siya mula sa malayo, mahirap paniwalaan. Isang guro ng Quran, isang male model, malinis man amit, laging nakangiti, at higit sa lahat, magaling makisama. Ngunit sa dilim ng gabi, ang imahe niyang iyon ay isa palang maskara, tinatakpan ng mas mabangis na anyo. Sa likod ng maamong mukha ni Ryan ay ang isang openly gay man, na palabiro, mahilig sa nightlife, laging kasama sa inuman at kwentuhan. Isa siyang kaibigan at kumpare sa maraming kalalakihan. Ngunit sa likod ng tawanan at saya, may tinatagong dilim na unti-unting magbubunyag ng kanyang tunay na pagkatao. At sa likod ng bawat ngiti ay unti-unting nabubuo ang isang pattern. Magsisimula sa simpleng inuman. May halong kwentuhan, at kung minsan pa nga ay may lambingan. Pero sa oras na umusbong ang selos, inggit, o simpleng init ng ulo, doon na lumalabas ang tunay na anyo ni Ryan. At kapag dumating na ang sandaling yun, isa lang ang kahihinatnan, kamatayan. Isa sa mga unang krimen na tumatak sa lahat ay ang sinapit ni Nanik Kristanti, 28 years old, isang dalagang simple lamang ang pangarap, ang makahanap ng kaibigan, at makahanap ng taong makakausap. Sa gabing yun, tumungo siya sa bahay ni Ryan kasama ang kanyang 3 taong gulang na anak na si Sylvia Ramadani. Pero sa halip na pagkakaibigan, trahedya ang kanilang natagpuan. Sa loob ng isang silid, bumuhos ang sigaw at iyak, ngunit walang nakarinig. Doon, sa hindi maipaliwanag na galit ay walang awa silang tinapos. Si Nanik ay binugbog at pinagsasaksak, at ang kanyang inosenteng anak ay hindi rin pinatawad. Kung iisipin mo, anong klase ng tao ang may kakayahang tapusin ang buhay ng isang batang 3 taong gulang lamang? Dito nagsimula makita ang tunay na katauhan ni Ryan, isang taong kayang burahin ang buhay nang walang bakas ng konsensya. At matapos ang lahat, ang kanilang mga katawan ay inilibing sa lupa. Para bang mga basurang kailangang itago. Walang kabaong, walang dasal, walang kahit anong paggalang sa buhay na nawala. Ngunit hindi dito nagtapos ang lahat. Parang isang domino effect, nagsimula ang sunod-sunod na pagkawala at pagkamatay. Isa-isa silang bumagsak sa mga kamay ni Ryan. Nariyan si Agustino Fitri Setiawan na isang binatang puno pa ng mga pangarap. Si M. Zainul Abidin, isang kaibigan na ibinigay ang tiwala sa maling tao. Samantala, si Muhammad Aksoni ay hangad lamang makipagkaibigan ngunit hindi na nakauwi sa kanilang tahanan matapos bisitahin si Ryan. At si Guru Setio Pramono, isang kabataang hindi alam na ang pakikisalamuha kay Ryan ang magiging huling desisyon niya. Marami pang ibang naging biktima gaya ni Grady Gland Adam, Vincentius Huge Priono, at Ariel Soma Sitanggang. Mga pangalan, mga alaala, mga buhay ay isa-isang pinutol. Madalas niyang nakikilala ang mga biktima sa pamamagitan ng pagiging kaibigan o kaya'y pakikipagrelasyon. At sa oras na makuha niya ang kanilang tiwala, nagiging bitag na pala yun, isang bitag na walang makakatakas.
Habang natutulog ang kanyang bayan, abala si Ryan sa paglilibing ng kanyang mga lihim. Isa-isang isiniksik sa lupa ang mga pangarap, mga ngiti, at mga alaala na hindi na kailanman mabubuo muli. Sa bawat krimen, tila mas lalo pang lumalakas ang loob ni Ryan, parang may kakaibang kasiyahan siyang nakukuha sa kanyang ginagawa. Ang krimen ni Ryan ay tila naging isang ritual na paulit-ulit. Magsisimula sa galit, susundan ng bugso ng emosyon, at mauuwi sa pagpatay. Ang ilan, biktima ng selos. Ang iba naman ay simpleng hindi nakasabay sa mood ni Ryan. At matapos ang lahat, pare-pareho lang ang dulo, katawan na nakahinlay sa ilalim ng lupa. Sumapit ang July 12, 2008. Isang ordinaryong araw sa isang kalsada sa Pasar Minggu, East Jakarta. May isang kakaibang tanawin ang umagaw ng atensyon ng mga tao. Sa gilid ng daan, may mga nakakalat na suitcase, bag, at mga plastic. Sa una, inakala ng mga dumadaan na simpleng gamit na nakalimutan ng may-ari ang mga ito. Meron din nagsabi na karaniwang basura lamang ang mga ito. Pero habang lumilipas ang oras, nagsimula ng maghinala ang mga tao. Masyadong mabigat ang suitcase. At higit sa lahat, may kakaibang amoy na sumisingaw mula rito. Nang simulan ng mga otoridad na siyasatin, biglang nanlamig ang paligid. Isa-isang binuksan ang mga bag at doon ay bumungad ang isang nakakakilabot na tanawin. Putol-putol na katawan ng isang lalaki. Hindi basta hiwa, hindi basta patay, kundi 7 bahagi ng katawan. At bawat isa ay tinuog at tinarakan ng crowbar. Ang bawat bahagi ay sinadya talagang sugatan, parang may mensahe. At sa sobrang tindi ng nakita, kahit ang mga investigador ay napaatras at napahinto. Hindi nila akalain na makakakita sila ng ganitong uri ng krimen sa kalagitnaan ng syudad. Matapos ang pagsusuri at DNA testing, kalaunan ay nakilala ang lalaki bilang si Harry Santoso, 40 years old, at isang sales manager. Isang ordinaryong empleyado, walang koneksyon sa mga sindikato, walang kakaibang record. Wala rin siyang kaaway at walang history ng kaguluhan. Kaya ang tanong, bakit pinatay si Harry Santoso? Dito lumabas ang masalimuot na kwento. Ayon sa investigasyon, si Harry ay nakipagkita kay Ryan. Sa umpisa, tila simpleng pagkikita lamang sa apartment ni Ryan sa Jakarta. Ngunit nagbago ang lahat nang maglabas umano ng alok si Harry, isang pera at sasakyan kapalit ng isang bagay na ikinagalit ng gusto ni Ryan, ang kagustuhan nitong pakikipag-ugnayan at pakikipagtalik sa mismong boyfriend ni Ryan na si Noval. Para kay Ryan, hindi iyon basta insulto. Iyon ay isang pagyurak sa kanyang dangal at pagmamahal. At sa isang iglap, ang matamis na anyo ni Ryan ay napalitan ng bagsik. Nagdilim ang kanyang paningin, nagumapaw ang selos at galit, at doon nangyari ang hindi na mababawi. Sa gitna ng bugso ng emosyon, pinatay niya si Harry. Ngunit hindi lang basta pagpatay, tila nilabas niya ang lahat ng kanyang galit, ang lahat ng kanyang itinatagong pagkamuhi sa mundo, sa katawan ni Harry. Pero hindi lang selos ang nagtulak kay Ryan. Unti-unti ring lumabas ang isa pang motibo, pera. Si Ryan ay nalulong sa nightlife, alak, inuman, at kasayahan sa dilim ng gabi. Siya ay magastos, laging nasa labas, at para may pangtustos sa ganitong klase ng pamumuhay, ay kailangan niya ng pera. At saan niya ito kinukuha? Sa kanyang mga biktima. May mga pagkakataon na pagkatapos ng insidente, agad niyang kukunin ang ATM cards, gamit, o kahit anong mahalagang ari-arian. Hindi lang simpleng galit ang nagtutulak sa kanya, kundi pati na rin ang kagustuhang ituloy ang luho at bisyo ng kanyang gabi-gabing buhay. Kung tutuusin, pwede sanang manatiling lihim ang krimen. Pwede sanang itago ni Ryan ang katawan gaya ng ginawa niya sa mga una niyang naging biktima. Ngunit sa halip, pinira-piraso niya ito, nilagay sa bag, at iniwan sa lugar kung saan tiyak na matutuklasan ng iba. At doon siya nagkamali, doon bumagsak ang kanyang maingat na pagtatago. Ang krimen na ito ang naging susi upang matuklasan ang mas madilim pang sekreto niya, ang sunod-sunod na pagkawala ng mga kalalakihan, na dati ay itinuturing na simpleng mga missing persons.
Pero bago natin ipagpatuloy ang kwento, sino nga ba si Ryan? At paano siya humantong sa malagim na pagpaslang? Ipinanganak si Ryan, o si Very Idem Henyansha, noong 1978 sa isang bayan sa Jombang, East Java, Indonesia. Sa unang tingin, isa lamang siyang ordinaryong lalaki, ngunit ang mga unang taon ng kanyang buhay ay hindi na naging payapa. Lumaki siya sa isang pamilyang puno ng alitan, pang-aabuso at pangungutya. At doon nagsimulang mabuo ang madilim na bahagi ng kanyang pagkatao. May isang insidente noong siya ay nasa high school pa lamang, isang gabing hindi malilimutan ng kanyang inang si Kashaten. Dahil sa matinding galit at pagkabalisa, muntik na niyang saktan ang sariling ina gamit ang kutsilyo. Isipin mo yun, isang anak, nakatayo sa harap ng kanyang ina, may hawak na matalim na bagay, at kung hindi siya napigilan, baka natapos ang buhay ng kanyang ina noong mismong gabing yun. Sa takot ng pamilya, dinala siya sa Gatoel Hospital sa Mojokerto kung saan siya sumailalim sa 2 linggong gamutan. Ngunit gaya ng lahat ng sugat na hindi natutugunan, ang sugat sa kanyang pagkatao ay hindi na talaga nawala. Lumipas ang panahon, at si Ryan ay lumaki na may kakaibang kombinasyon ng 2 anyo, isang taong relihiyoso at guro ng Quran, at isang male model na hinahangaan sa kanyang tindig at maamong anyo. Sa bawat lakad niya, dala niya ang imahe ng isang malinis, maayos, palangiti at magalang na lalaki. Maraming humahanga sa kanya, para bang imposibleng iugnay ang kanyang pangalan sa anuman na may kaugnayan sa karahasan. Pero may katauhan pa rin siyang hindi kayang itago. Si Ryan ay isang openly gay man, at dito umikot ang marami sa kanyang mga relasyon. Sa umpisa, wala namang masama doon, ito ang kanyang pagkatao, at normal sa kanya ang magmahal ng kaparehong kasarian. Pero ang problema, hindi lahat ng relasyon ay nagtatapos sa pagmamahalan. Para kay Ryan, nagsimula itong maging ugat ng selos, galit, at sa kalaunan, trahedya. Minsan, ang mga lalaking kanyang nakakasama ay hindi lang basta kasintahan kundi mga taong may hawak ng lihim niya. May ilan na nagbanta, may iba na nagtangkang saktan ang kanyang pride. At sa mga pagkakataong yun, ang guro ng Quran at modelong hinahangaan, ay biglang nagiging isang tao na hindi mo gugustuhin makasalubong sa madilim na kalsada. Hindi lang selos, kundi matinding pagkabaliw sa ideya ng pagtataksil at pagtanggi ang nagtulak sa kanya. May mga kwento na nagsasabing kaya niyang magbago ng anyo mula sa isang taong nakangiti at maayos, patungo sa isang nilalang na puno ng galit sa loob lamang ng ilang segundo. At dito nagsimula ang madugong kwento ng kanyang buhay. Sa pagitan ng 2006 hanggang 2008, dahan-dahan niyang isinakatuparan ang ilang serye ng madidilim na pangyayari, mga pagkawala ng mga taong minsan naging malapit sa kanya. Mga lalaking una ay kasangga, ngunit nauwi sa pagiging biktima. Kung iisipin mo, parang 2 mukha ang dala niya. Isang mukha ng relihiyon at karangalan, at isang mukha ng madilim na lihim, na unti-unting inilalabas ng kanyang selos, galit, at pagnanasa sa kontrol. At sa bawat bagong relasyon, hindi lang puso ang kanyang nakataya, kundi mismong buhay ng taong nagkamaling maging malapit sa kanya. Matapos madiskubre ang putol-putol na katawan ni Harry Santoso, hindi nag-aksaya ng oras ang mga otoridad. Agad nagsimula ang kanilang investigasyon. Sinuri ang mga gamit ng biktima at napansin ang ATM card nito. Nagbaka sakali ang mga pulis at agarang sinuri ang ATM records ni Harry. Sa isang CCTV footage ng bangko, lumabas ang mukha ng isang lalaki, hindi si Harry kundi ibang tao na gumagamit ng ATM card ng biktima. Napag-alaman na ang taong yon ay walang iba kundi si Noval, ang boyfriend ni Ryan. Nang madakip ng pulisya si Noval ay isiniwalat nito ang krimen na ginawa ni Ryan, na siya ring utak ng panlilimas ng pera ni Harry sa bangko. Agad nagsagawa ng malawakang paghahanap ang kapulisan. At noong July 15, 3 araw matapos matagpuan ang putol na bahagi ng katawan ni Harry, ay natunto ng pulisya si Ryan sa Jombang. Sa oras na yun, hindi siya nagpakita ng pagtutol. Hindi tumakbo, hindi umiyak, hindi nagmakaawa. Para bang tanggap niya na ang kanyang lihim ay tuluyan ng nabunyag.
Hindi ito basta simpleng pag-aresto, ito ay parang pag-alis ng maskara sa isang taong matagal nang nagtatago sa likod ng ngiti. Nagpatuloy ang mga investigador sa pagsusuri sa bawat pahiwatig, bawat bakas, at bawat tao na konektado kay Ryan. Hanggang sa ang kanilang investigasyon ay nagdala sa isang tila ordinaryong bahay, ang tahanan ng mga magulang ni Ryan. Isang bahay na simple, tahimik, walang kakaiba. Kung dadaan ka sa harap, iisipin mong isa lamang itong normal na tahanan ng isang pamilyang walang inaatubiling sekreto. Ngunit sa likod ng katahimikan, may nakalibing palang bangungot. Sa una, tikom ang bibig ni Ryan. Pero dahil sa malalim na interogasyon ay tuluyan din siyang napaamin sa kanyang mga nagawang krimen. Dinala ng pulisya si Ryan sa bahay ng kanyang mga magulang. At doon niya itinuro sa mismong bakuran ang mga bakas ng kanyang pagkitil. At nang simulan ng mga investigador ang paghuhukay, unti-unti, lumabas ang nakakatindig balahibong katotohanan. Unang hukay pa lamang, natagpuan na ang bangkay ng isang tao. Hindi pa man natatapos, may isa na namang bangkay. Naging 3, naging 6. Hanggang sa mabuo ang isang nakakapangilabot na bilang na 11. 11 katao ang kanyang inamin na pinaslang na karamihan ay mga kabataang lalaki na nagtiwala sa kanya. Isipin mo, isang payapang bakuran na karaniwang nilalaroan ng mga bata o pinagtataniman ng mga halaman. Pero sa ilalim pala nito, nakalibing ang mga katawan ng mga taong nawala nang walang pasabi. Ang mas matindi pa, marami sa mga biktima ay kakilala ni Ryan. Mga taong nagtiwala sa kanya. Mga nakilala niya bilang kaibigan, minsan bilang kasintahan. Ang iba ay hindi na hinanap ng kanilang pamilya dahil sa akala na umalis lang, naglayas, o nagtrabaho sa ibang lugar. Ngunit ang totoo, nasa ilalim na pala ng mismong bahay ng mga magulang ng salarin. At habang isa-isang hinuhukay ang mga bangkay, lalong lumilinaw ang larawan ng tunay na pagkatao ni Ryan. Hindi lang siya basta isang guro, hindi lang isang modelo, hindi lang isang mang-aawit. Siya ay isang taong kayang magsuot ng maskara ng kabaitan, ngunit sa likod nito ay nagkukubli ang isang halimaw. Nang siya ay dalhin sa korte, tumutok ang lahat ng mata kay Ryan. Maging ang media ay hindi na bumitaw sa kwento. At doon ay isa-isang humarap ang pamilya ng mga biktima. Mga magulang, kapatid, at anak ng mga taong kanyang pinaslang, mga mukhang puno ng luha at galit. Ngunit si Ryan, tahimik lang, malamig, kalmado pa ring nakaupo na para bang isang ordinaryong araw lang yun. Habang isa-isang binabanggit ng hukom ang mga pangalan ng biktima, ang bigat ng silid ay ramdam na ramdam. Sa bawat pangalang naririnig, may pamilyang napapaiyak, may galit na sumisigaw ng hustisya. Pero sa gitna ng lahat ng yun, nanatili walang reaksyon si Ryan, walang bakas ng pagsisisi. Kahit malinaw na malinaw ang mga motibo, selos, galit, pera, wala ni isang bakas ng pagsisisi sa kanyang mga mata. Sa tuwing tinatanong si Ryan ng mga pulis o investigador, malamig ang kanyang sagot. Parang walang nangyari, parang walang dugo na dumapo sa kanyang mga kamay. Walang panghihinayang, walang guilt, at walang kahit anong senyales ng konsensya. At dito ay unti-unting inilatag ng mga taga-usig ang kanilang kaso. Isang prosecutor ang tahasang nagsabi, sadistic, walang awa, at lubos na alam ang kanyang ginagawa. Hindi siya isang taong may sakit sa pag-iisip, hindi siya isang taong nadala lamang ng bugso ng damdamin. Si Ryan ay isang tao na alam ang tama at mali, ngunit sa bawat pagkakataon, pinipili niyang gawin ang mali. Pinipili niyang pumatay. At sa bawat bangkay na natagpuan, walang bakas ng pagsisisi. Sa kanyang panig, iginiit ni Ryan na siya ay kumilos dahil sa matinding selos, galit, at minsan ay pagtatanggol sa sarili. Ngunit hindi ito kinagat ng korte. Paano mo maipapaliwanag ang 11 bangkay na nakalibing sa bakuran ng sariling bahay? Paano mo matatawag na bugso ng damdamin kung sunod-sunod ang krimen, at isinakatuparan ng paulit-ulit? April 6, 2009. Dumating ang hatol na hinihintay ng marami. Sa harap ng korte ay opisyal na ipinahayag ang parusa kay Ryan, at ito ay kamatayan, execution by firing squad.
Nagkaroon ng panandaliang katahimikan, at pagkatapos, isang eksena ang hindi malilimutan. Imbes na manginig, umiyak, o magmakaawa, ay ngumiti si Ryan. At sa kanya binitiwan ang mga salitang tumatak sa buong Indonesia. Lahat naman mamamatay, handa na ako. At sa araw na yon, tuluyang naglaho ang maskara. Ang lalaking minsang nakilala bilang guro ng Quran, modelo, at mabuting tao, ay opisyal ng kinilalang isa sa pinakamalupit na kriminal sa kasaysayan ng Indonesia. Sa likod ng rehas, may isa pang bagay na lalo pang nagbigay ng takot at misteryo sa kanyang pangalan. Imbes na makalimutan ang pangalan ni Ryan at tuluyan ng mabaon sa katahimikan ng piitan, ay doon pa siya mas lalong sumikat. Dahil sa kakaibang ugali ni Ryan, ang madalas niyang pag-awit, ay binansagan siyang the singing serial killer. Sa bawat araw, habang ang ibang preso ay tahimik na nagbibilang ng oras, si Ryan ay maririnig mong umaawit. Mga kantang pop love songs. Para bang hindi siya ang lalaking naglibing ng mga bangkay sa lupa. Isipin mo, isang selda na dapat puno ng lungkot at pagsisisi, ngunit sa bawat sulok ay umaalingaw-ngaw ang tinig ng isang mamamatay tao na kumakanta na para bang nasa entablado. Hindi lang yun, nagawa pa niyang isulat ang sarili niyang kwento sa isang libro na pinamagatang The Untold Story of Ryan. Dito ay inilatag niya ang kanyang bersyon ng kwento, mga dahilan, mga damdamin, at kung minsan, tila pag-ako ng pagiging biktima rin ng kapalaran. Ngunit para sa marami, ang librong ito ay hindi simpleng pagsasalaysay. Isa itong manipis na belo. Isang pagtatangkang baguhin ang imahe niya mula sa isang halimaw tungo sa isang tao na may sariling kwento. At heto pa ang isa sa pinakakakaibang balita. Noong 2010, sa kabila ng pagiging openly gay man, ay inanunsyo niya ang kanyang planong pagpapakasal, hindi sa kanyang karelasyong lalaki, kundi sa isang babae, si Eni Wijaya. Isang babaeng nahuli rin bilang drug dealer. Ayon kay Ryan, magpapakasal siya dahil sa kahilingan ng kanyang ina bago siya mamatay. Isang taong pumatay ng napakarami, at ngayon, nagbabalak pang magpakasal sa loob ng piitan. Para bang isa siyang artista sa isang pelikulang walang katapusan. Ngumiti, kumanta, nakisama, habang sa anino ng kanyang pangalan ay mga biktimang hindi na muling makakapagsalita. Para sa ilan, isang patunay lamang ito ng kanyang kakaibang personalidad, na kahit nasa bingit ng kamatayan, nakukuha pa niyang maging sentro ng atensyon. Si Ryan ang naging mukha ng kabalintunaan. Isang guro ng Quran na naging mamamatay tao. Isang bilanggo na naging manunulat at mang-aawit. At isang kriminal na sa halip na kinakatakutan, ay pinapansin, hinahangaan, at minahal pa ng ilan. At doon natin makikita ang tunay na kilabot. Kapag ang dilim ay hindi na tinataboy, kundi pinapalakpakan. July 2013, 5 taon matapos siyang hatulan ng kamatayan, dumating ang araw na tinuldukan ang buhay ni Ryan. Mula sa piitan kung saan siya nakulong sa East Java, inihanda siya para sa firing squad. Tahimik ang paligid, pero mabigat ang bawat hakbang. Kung para sa iba, iyon ang pinakamadilim na gabi ng kanilang buhay, kay Ryan, parang ordinaryo lang na paglalakad sa huling hantungan. Ayon sa mga jail officers, payapa si Ryan sa kanyang mga huling oras. Walang bakas ng pagkatakot, walang luha. Humingi siya ng simpleng pagkain, nakipag-usap ng kaunti, pero walang senyales na siya ay nagsisisi sa ginawa niya. At habang ang ilan sa mga bilanggong hinatulan ng firing squad ay humihingi pa ng huling dasal, si Ryan ay nanatiling malamig, na para bang tanggap niya ang katotohanan. Bandang hating gabi, dinala siya sa isang liblib na lugar. Madilim, tahimik, at tanging mga tunog ng kuliglig ang maririnig sa paligid. Naghihintay na ang grupo ng mga sundalo, ang firing squad. 12 silang nakapila, may hawak na rifle, handang tapusin ang hatol ng hukuman. Ipinwesto si Ryan, nakatali, nakapiring. Ngunit bago siya tuluyang tabingan ng tela, nakita ng ilan na ngumiti pa siya, isang ngiting maglalagi sa alaala ng mga naroroon. Sa utos ng opisyal ay sabay-sabay na pumutok ang mga baril. Sa loob ng ilang segundo, bumagsak si Ryan, tinamaan sa dibdib at katawan.
At matapos kumpirmahin ng isang doktor na wala na siyang buhay, tuluyan nang nagtapos ang kasaysayan ng isa sa pinakakilalang serial killer ng Indonesia. Kung ang musika ay sinasabing may kapangyarihang magpagaling ng kaluluwa, ano ang mangyayari kung ito'y nagmumula sa isang taong umagaw ng 11 buhay? Sa kanyang mga kanta, maririnig mo ang tono ng pag-ibig, ng pag-asa. Ngunit para sa mga pamilyang naulila, ang bawat himig ay paalala ng pagkawala. Para sa kanila, ang kanyang tinig ay hindi musika, kundi paalala ng takot, sakit, at kawalan ng hustisya. At sa pagtatapos ng kwentong ito, isang bagay ang malinaw. Hindi lahat ng ngiti ay simbolo ng kabutihan. May mga ngiti na balabal lamang ng dilim, maskara ng halimaw na nagkukubli sa anyo ng isang ordinaryong tao. At yan ang pamana ng isang pangalan na hinding-hindi malilimutan ng Indonesia. Si Ryan Jombang, ang kilabot na tinaguriang singing serial killer, ay nagpapaalala na ang tunay na panganib ay hindi laging sumisigaw. Minsan, ito ay umaawit, nakangiti, at tila ba normal, hanggang sa ikaw mismo ay malunod sa kanyang dilim.